Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan. Matagal ko nang sinusubukang bigyan ng babala ang kanluran tungkol sa mga panganib ng Islam sa halos isang dekada na. Pero minsan parang wala ring saysay. Pero baka ganito talaga ang takbo ng ating mga lipunan. Baka ganito talaga tayo kumilos. Madalas nating balewalain ang babala hanggat di pa dumarating ang panganib. Pero sa tingin ko, narito na tayo ngayon. Noong nakaraang linggo, ipinakita ko sa inyo ang dalawang video ng mga Amerikanong imam sa Amerika na hayagang nananawagan ng jihad laban sa Amerika. Wala tayong magagawa dahil may kalayaan silang magsalita. Habang tinutupad natin ang ating mga pangako sa ating mga kaaway, ito ang ginagawa nila. Tingnan ninyo ito. Si Jake Lang, konserbatibong aktivistang makakanan, pumunta sa New York para magprotesta laban kay Ma'am Dani at tingnan ang nangyari. Nangyari yon noong ikapito ng Marso. Kaya ginawa niya ito. At pagkatapos, may isang Muslim. Halos 17, 18, 19 taong gulang lang. Talagang bata pa. Sa tingin ko, wala pang 20 na naghagis ng homemade na bomba kay Jake Lang. Isang homemade na bomba. Isa itong teroristang pag-atake sa New York. At hindi na ito pwedeng maging mas nakakatawa pa kaysa dito. Tingnan mo ang aktivistang ito. Isang liberal na lalaki sa New York ang nagsabing lahat ay welcome. Pagkatapos, may Muslim na lalaking naghagis ng bomba sa kanya. Panurin mo. Gusto naming manatili ang lahat dito sa New York. Di mo pwedeng sabihan lahat na umalis kung galing ka lang sa labas. Iyon ay isang bomba. Hayaan mo ipakita ko sa iyo ang ibang anggulo nito. Tingnan mo itong taong ito. Talagang sinisindihan niya ito ng lantaran at walang takot. Hindi organisado ang mga taong ito, mga mahal kong Amerikano. Mga panatiko sila, mga literal na suicide bomber na walang pakialam kung sumabog ang bomba sa kamay nila. Wala siyang alam o karanasan. Totoong bomba ito, di lang sumabog. Tingnan mo kung gaano kapanatiko ang mga taong ito. Pinatugtog ko na sa iyo ang mga video ng Amerikanong imam na laging nananawagan ng jihad sa Amerika, tulad ng ipinakita ko. Gumawa ako ng mga video tungkol sa kanila. Isang video umabot sa 150,000 views. 40,000 dito ay Amerikano. Pero wala tayong magawa tungkol dito. Magpapatuloy ang mga atake na ito dahil wala tayong ginagawa tungkol sa mga traidor sa loob ng ating bansa. Yo, yo, yo! Anong ginagawa mo? Yo! Pagkatapos, pumunta siya sa likod ng lalaking liberal at inihagis ang bomba kay Jake Lang. Ipapakita ko ang natitirang video ni Jake Lang na nagbubud nito ng perpekto. Yo, 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 yo! Ibaba mo na yung telepono. Ibaba mo na yung telepono. Parang hindi na talaga kita pinapansin. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong meron? Tingnan mo itong pahayag mula sa NYPD. Binasa nilang pahayag na umatake. Pakinggan mo. Ayon kay Yumi, matapos siyang arestuhin, nanood siya ng ISIS propaganda sa kanyang telepono at bahagyang na-inspire ng ISIS ang kanyang mga ginawa noong araw na yon. Inilalahad din sa reklamo ang mga pahayag na ginawa ni Amir Balat matapos siyang arestuhin. Habang papunta sa presinto ng NYPD, kusang nagsalita si Balat nang hindi tinatanong ng mga opisyal ng NYPD. Ang tanga niya. Siya mismo ang lumabag sa karapatang manahimik. Ang tanga talaga. Mga panatiko ang mga taong to. Sinasabi ko sa iyo, mga tanga at panatiko ang mga to. Mas delikado sila. Si Muhammad Hijab, kahit nagyayabang na hindi takot mamatay, natatakot din naman talaga siya. Pero kapag mga Amerikanong imam at Muhammad Hijab na mundo ang nagsasabing hindi sila takot mamatay, umaasa silang may panatikong Muslim na gagawa ng gusto nilang mangyari. Na ganito nga yun. Nahuli sila sa body-worn camera footage. Sabi niya, hindi ito relihiyon na basta nagwawalang kibo kapag nabanggit ang banal na pangalan ng propeta. Kumikilos kami. Kumikilos kami. At saka, kung hindi ko ginawa, may ibang darating at gagawa nito. Tiyak na tiyak. Ito na yon. Matagal nang takot ang mga tumalikod sa Islam na magpakatotoo. Isa ako sa mga nauna. Lalo na sa bagong ateistang kilusan. At kinailangan ko ipakita ang aking muka. Ang pangunahing dahilan kung bakit ko kinailangang ipakita ang aking muka
ay para kapag dumami na ang mga tumalikod sa Islam, mauubusan na sila ng mga taong papatayin. Noong bago kami lumantad bilang dating Muslim o tumalikod, pinapatay lang kami ng mga taong ito. Umaasa lang silang may gagawa ng aksyon laban sa tumalikod. At kung may napatay na silang isa o dalawa, ang natitira ay matatakot na lang. Yan ang naging estratehiya ng Islam sa nakaraang 1,400 taon. At kalaunan, matapos niyang isuko ang kanyang mga karapatan, humingi siya ng papel at sumulat ng mensahe nagsasaad. Ipinapangako ko ang aking katapatan sa Islamikong Estado. Mamatay kayo sa inyong galit, kayong mga kufar. Ang mamatay kayo sa inyong galit ay sikat na slogan ng ISIS. Ang kufar naman ay salitang Arabe para sa mga hindi naniniwala. Mga hindi naniniwala, yan ang ating inaharap mga kaibigan. Tingnan ninyo, hindi lang ito minsan nangyari. Inactivate na ng Iran ang kanilang mga sleeper cell sa Amerika. Samantala may nakakabahalang ulat ng mga banta sa labas ng Iran. Ayon sa ABC News, posibleng pinapa-activate ng Iran ang sleeper cell nito. Ayon sa ulat, na-intercept ng US ang mga encrypted na komunikasyon mula Iran na posibleng magsilbing operational trigger para sa mga sleeper asset sa labas ng bansa. Kung totoo, lalo nitong pinapatunayan ang punto ni Secretary of State Marco Rubio na lumalaban tayo sa gobyernong terorista. Kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon ang Estados Unidos laban sa pangunahing hostage taker at taga-suporta ng terorismo sa mundo. Sinusubukan nilang gawing bihag ang mundo. Inaatake nila ang kanilang mga kapitbahay. Inaatake nila ang mga kalapit bansa, infrastruktura ng enerhiya, mga sibilyan at embahada. Isa itong gobyernong terorista at teroristikong rehimen. Nakikita natin silang gumagamit ng terorismo sa pamamagitan ng mga elemento ng Estado gamit ang mga sandata tulad ng misil at one-way attack drone. Layunin ng misyong ito na wasakin ang kakayahan nilang ipagpatuloy ito. Para patas, hindi ko sisisihin ng Iran. Digmaan ito, kaya normal lang na gawin nila lahat. Ang mas mahalagang punto na dapat pagtuunan ay ito. Tingnan mo, hindi sila sumusunod sa anumang batas internasyonal. Kaya bakit tayo susunod sa anumang batas internasyonal? Sabi ko, bumbahin natin sila. Ngayon, may isang lalaking Muslim na naghagis ng homemade na bomba sa isang mapayapang nagpoprotesta. Pwede kang hindi sumang-ayon sa politika ni Jake Lang. Maaring hindi ka sang-ayon sa pananaw o pananaw niya sa mundo. Pero mapayapa lang siyang nagpoprotesta. Hindi siya nanakit o nagdala ng armas. Nagpoprotesta lang siya. May Muslim na lalaki na naghagis ng bomba. Alam mo ba kung anong sinabi ng Islamistang mayor ng New York, si Mamdani, tungkol dito? Isang Muslim na lalaki ang naghagis ng bomba, pero si Mamdani ang sinisi ay supremasya ng mga puti. Pakinggan mo ito. Magandang umaga. Nung Sabado, may protesta sa labas ng Gracie Mansion kung saan kami ng asawa kong si Rama nakatira. Wala sa amin ang nasa bahay nung oras na yon. Isang mapanirang protesta na kabatay sa supremasya ng mga puti ang tinawag na itigil ang pananakop ng Islam sa New York City. Ako ang unang Muslim na alkalde ng aming estado. Ginawa niya tungkol sa sarili niya ang lahat. Hindi na bago sa akin at sa halos 1 milyong Muslim sa New York ang anti-Muslim na pagkamuhi na itinuturing naming tahanan ang lungsod na ito. Ganito niya sinimula ng talumpati. Alam kong binanggit din niya ang pambobomba sa huli, pero itong tinutukoy niya. Yun na lang ba masasabi niya? Anong nangyari sa ating politika? Masasabi ko sa iyo kung anong nangyari sa ating politika. Ganito ang nangyayari kapag ibinigay mong susi ng iyong opisina sa mga taong may lubos na magkaibang pananaw sa ideolohiya. Palagi niyang sinasabi na siya ay isang Muslim. Ang Amerika ay hindi isang bansang Muslim. Maaring tumanggap ang Amerika ng mga Muslim tulad ng pagtanggap nito sa mga Hindu, Budista at Hudyo. Ang Amerika, sa pinakaugat nito, ay isang secular at liberal na demokrasya. Alam ko na may ilang tao na nagsasabing konstitusyonal na republika ito. Naiintindihan ko yan, pero sa malawakang pananaw, tinutukoy pa rin natin ito bilang isang demokrasya. Iyan ang Amerika. At yan ay salungat sa pananaw ng Islam o sa sistemang Islamiko. Kabaligtaran yon. Pero ang mga taong tulad niya at ni Sadiq Khan, paulit-ulit ninyong makikita ang ganitong klase ng tao. Patuloy nilang binabanggit ang Quran na para bang dapat itong pagbigyan ng US. Isa itong pagkakamali na nagawa natin. At ang mga woke natin ay nagkamali rin dito. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kahit ang mga tinatawag na moderate Muslim, sa huli ay kakailangan din nilang harapin ang radikal na base ng butanteng Muslim dahil hihilingin nila sa iyo na gumawa ng isang bagay laban sa sistema na kilala natin bilang
Estados Unidos. Gumawa ka ng aksyon. Sabutahin ang pagkilos para sa digmaan at gobyerno sa anumang paraan. At syempre, hindi magagawa ng mga puppet ito dahil, aminin natin, mas malakas ang ating demokrasya kaysa sa individual. Mas matibay ang ating mga institusyon kaysa sa mga individual. Si Ma'am Dani ay maaaring magbigay ng maraming banayad na pahiwatig tungkol sa kabutihan ng Islam. Pero wala rin siyang magagawa.